pastors. So, isa po sa mga masasagot during panel discussion ay what it means vision-driven. No? Ano po ba yung tinatawag natin na mission-driven? And to start with, ready na po ba tayo? So this time po, very short introduction po sa inyong mga sarili. Kayo na po ang mag-i-introduce sa inyong mga sarili. Kung gusto niyo po banggitin yung age niyo, pwede rin po naman. No? Kasi baka it matters, no? Kasi makikita natin na kahit pala ganitong age na, palaban pa rin pag tinawag ng Lord. Amen? Sige po, so unahin na po natin. Very short introduction po sa inyo and siguro po idagdag na rin natin yung question, Ana, what it means. Ayan, no? Vision-driven leaders. Your name and... Okay, so ako po si Jojo Hernandez. Isa po ako sa Primary 12 ni Pastor Modi sa Men's Network. So... Age pa ba? So, ganun. Okay, so dun po sa unang tanong, kasi ano yung unang tanong ulit? What it means to be vision-driven. Okay, what it means to be vision-driven. So una, balikan ko lang yung history. Nakot ako ng vision. That was Conquest 2010. So doon talaga nagkaroon ng masasabi ko na I was led by the vision. Itong vision ng Great Commission. So to be vision-driven, una, kasi ang source naman talaga nitong vision ay ang Panginoong Hesus. So, siya yung nag-utos na go and make disciples. So, it is in the heart of the Lord Jesus Christ na talagang umabot sa mga tao. That's the very reason why He died on the cross, para dalhin yung tao pabalik sa kanyang kingdom. So, to be vision-driven is to be aligned with God's heart in really fulfilling that mission of bringing people back to the kingdom of God. So, yun po. Okay. Thank you kay Jojo. Next po, Glenn. Okay, ako po si Kuya Glenn. Asis Villanueva. Nakakata ko ng vision during my college days. Almost half of my life, naka-engage yung buhay ko sa paglilingkod sa Lord. So, masyadong maaga. Or for me, naging advantage siya na at early age of 16 years old, nakakilala ako sa Lord, and at the age of 18 years old ay naging isa ako sa cell leader ng church. And for me to be a vision-driven na cell leader led me to where I am today. No, kasi kung hindi ako vision-driven na leader, pwedeng magiging occasional cell leader lang ako. Kasi diba, I know some of us, when especially every after ng mga conference, ina-attendan natin, ma-appoint tayo, and somehow may mga pagkakataon after a month or a year, medyo nawawala yung apoy natin. And I always go back to the vision na tinanggap ko mula sa Panginoong Diyos. And I tell you, it's normal na nararamdaman natin na medyo tumatamlay tayo sa paglilingkod sa Lord. But as for me, I always go back doon sa day na nakot ako ng vision, naintindihan ko yung vision, and meron akong magagawa para yung vision na binigay ng Lord globally, no, may contribution ako doon. Even it's just a piece, no, konti lang, gagitling, but the vision of God, hindi siya mabubuo if hindi ko gagawin yung bahagi ko. Kaya napaka-importante for us as a leader, vision-driven tayo. No, yun yung magpaulit-ulit, babalik sa atin. No, bakit natin ginagawa? Yung lagi na, and yung everyday na ginagawa na natin na paglilingkod natin sa Lord. Yun lang po. Thank you, Kuya Glenn. Next, Ana. So, ako po si Ana. Anak po ako nila Pastor Modi at Nanay Doy. Kasama din po ako sa Primary 12. I am a wife and daughter, a friend. So, pagdating po sa vision, sa akin, ang thinking about it, I think, siguro two things. One is, yun yung drive ko para sa, yung parang drive kong gumising pag umaga. Parang pag vision-driven, pag gising ko, alam kong yun, kaya ako bumabangon, kaya ako kumikilo sa lahat,
Kasi yun yung drive ko. Yun yung parang, dahil yun rin yung drive ko sa lahat ng ginagawa ko. Parang, kunwari, magpapahinga ako. Yung parang, kasi po, sabog talaga, promise po, sabog akong tao talaga. Parang, pag hindi ko minanage yung buhay ko, kaya kong isang pitik, parang nanood lang ako ng series, wala na, buong buhay ko tapos na. Parang ganun, sobrang pong, talaga. Pero yun yung drive ko to keep myself disciplined and to have, yung para bang may exclusive ako na dito lang ako. Hindi ako pang dyan. Kunwari, yung kung sila, pang punta sila sa, kunwari, kung sila punta sa party, punta sila sa ganyan, banjing-banjing sila sa buhay na, sige sila yon. Pero ako dito lang ako. So, yun yung, that's what for me. Parang exclusivity na for God and dito lang ako. Tsaka yung drive ko ng buhay, buong buhay ko from pagising umaga hanggang gabi, yung schedule ko lahat, ganun, nandoon kasi ang drive ko yung pangit na yung tinawag po sa akin ng Panginoon. Yun. Thank you, Ann. Ako Sige naman. po, Pastor. Okay. Pastor Moti Paksan. Okay. Alam mo. May sinasabi si ano, kay father, kay husband, the lover of God, ano ba? Okay. A servant of God, etc. Okay. Ang isang yung aking conversion sa Panginoon ang hindi ko talaga malimutan. That very day na akin nangako na aking susunod magiging follower ni Jesus Christ hanggang sa uling sandali ng buhay ko. Binitawan kong pangako sa Panginoon. And then, itinatag din sa akin ng Panginoon yung bang pagnanais na kung ano yung nais niya, yun ang magiging nais ko. Dalawa yung pinaka-main na talata o tatlo yung pinaka-main na talata na nagtatatag sa akin sa pangitain kung bakit ko ginagawa ang Great Commission. Yung isa, yung Luke 19:10, sabi ni Jesus Christ, ako'y naparito upang hanapin at iligtas yung mga nawawala. Ang lakas ng impression na binigay sa akin ng Panginoon. Na kaya siya naparito upang hanapin tayo and then iligtas. Yun ang kanyang binanggit. At doon sa 1 Timothy 2:4 naman binanggit, hindi niya nais na sino man ay mapahamak. Tanggap ko yun. Kahit sinong tao, kahit nasa yung pagkasama-sama, pagkalayo-layo sa Panginoon, ang nasa puso ng aking Panginoon, ang nasa puso ng aking tagapagligtas, gusto niya lahat maligtas. At kung gayon ang layunin at naisin ng aking tinatawag na Panginoon, ipailalim ko ngayon yung buhay ko sa layunin niya na lahat ng tao ninanais ng Panginoon maligtas. And then yung binanggit sa 2 Peter 3:9, hindi niya nais sino man ay mapahamak. So, itinatag ko rin sa puso ko na hindi nais ng aking Panginoon na pinaglilingkuran na may mapahamak. At ano yung hakbang ko gagawin? Ilaan ko yung aking buhay dun sa pangitain niyo ng Panginoon. At yun ang aking patuloy na ginagawa. Magmula nung tanggapin ko si Jesus Christ na Lord and Savior. Kailan lang naman yun eh? No, October 24, 1970. Kailan lang? Buhay na ba kayo? Buhay na tatay at nanay nyo noon? Hindi pa rin. At hanggang ngayon, yun pa rin ang aking pangitain. At ang prayer ko talaga sa Panginoon, may mabanggit ko for the first time marahil. Nagpipray ako, Panginoon, paano ko magpipray para rito sa sinabi mong ito sa iyong salita? Sabi niya, hindi mabilang na karamihan mula sa bawat wika, tribo, bayan at bansa. Yun ang kanyang binanggit. At ako'y nagsimulang mag-pray. Hiniling ko, Panginoon, the great majority of the population. Yun ang naging laman ng prayer ko ngayon. The great majority of the population maligtas. Paano gagawin? Isasama ko ang The Great Commission Christian Ministry sa vision na yun. Payag ba kayo?
Ilan dito papayag doon sa layunin niya? Amen. Praise God. Ang sabi ko, the great majority of the population. At sabi mo, hindi mo nais sino man ang mapahamak. Sa great majority of the population, baka matira na lang yung isa. Manalig sa Panginoon yung great majority of the population. Maraming maabot na yung layunin niya ng Panginoon. At sasama ba kayo sa pangitaing ito? Ulitin ko ilan sasama dito sa pangitaing ito. Sali tayo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang ating pangitaing. Kaya tayo nagbubuo ng ating cell group. Personally, magmula nung tanggapin ko si Jesus Christ na Lord and Savior na aking buhay, ang isa kong talata, Matthew 28, 18 to 20. The Great Commission. Yan ang laman ng puso ko. Kaya nung magpatayo ng church ang Panginoon, itatayo ron niya isang church. Alam niyo, binigay na pangalan. Ano ilagay na pangalan sa church? Ano? Great Commission Christian Ministry. Okay, tama yung pandinig ko. The Great Commission, hindi Great Consumption. At salamat sa Panginoon, yun ang atin talagang vision. At ang pinaka-main sa akin, gumawa ng alagad. From the very beginning, tinuruan ako ng Panginoon na mag-win ng soul, and then mag-follow up yung consolidation, and then mag-disciple. Mula noon, nagdi-disciple, and then sinesend ko sila. So itong ginagawa natin sa G12, ginagawa ko na ito noon pa rin. Noon pa, nagsimula. So itong strategy natin sa G12 ay nagkataon na pinasa rin sa atin ng Panginoon na pinadala para iti gamitin nating strategy para magawa natin yon pangitain ng Panginoon para sa atin. Okay. Palakpakan natin ang Lord sa pangitain niya. Sige po. So, unang sagot pa lang ni Pastor Modi, pero parang sobrang punong-puno na, no, patungkol sa pagiging vision-driven leader. Sige po, si Pastor Gino po. Very short introduction po. And what is vision? Mag-altar call si Pastor eh. Okay. Pastor Gino Ordonez, ako po ay nakakilala sa Panginoon 1991 sa Saudi Arabia. Hindi po ako Christian. Ako po isang aktivista that time. At hindi ko alam kung paano na ako ay tatawagin ng Panginoon. Naligtas ako through the Bible. At meron akong tanong that time. Bakit nangyari sa buhay ko? Nawalan ako ng trabaho. Nagmukha akong parang kawawa. No, sa Saudi, nag-abroad ka pa. Wala kang pera, wala kang pagkain. No, nakikitira ka lang. Yung tanong ko na, bakit nangyari sa akin yun? Salamat na lamang kasi doon sa Saudi, wala ka namang Kristiyanong kilala. Wala naman church. Pag sumilip ka sa bintana, mosque. No? So, salamat doon sa bahay na natin kung merong Bible. At doon ako nakapagbasa ng Bible. At yung tanong ko, bakit nangyari sa akin, sinagot ng Bible. No, na kasalanan ang naging dahilan kaya ako nagkaganoon. At doon ako nagsimula. Nung makita ko yun, I confess my sin, tinanggap ko si Lord, doon sa kwartong tinitirahan ko. At doon nagsimula yung pagbabago ng buhay. Bagamat sabi nga ng mga kasama ko doon, kawawa daw ako. No, pero sabi ko, hindi ako kawawa, may plano nandiyo sa buhay ko. No, yun ang pinanghawakan ko, hindi ako kawawa eh. At totoo nakita ko, may plano pala ang Diyos sa akin, May plano. At doon nagsimula, naitatag yung faith sa akin. At hanggang sa later, meron ako nakausap na Pilipino na sabi ko sa kanya, hindi pala liligaya ang tao. No, hindi lamang mabubuhay ang tao sa pamagitan ng pera, kundi sa bawat salita na gagaling sa bibig ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. At itong taon to, hindi ko alam, associate pastor pala, Sinisiran ko siya, At ito yung ginamit ng Panginoon para ako madala sa church. At nung ako'y nandun na sa church, nagpatuloy na ako. Kaya nga sa akin, buong buo rin yung alam ko na kailangan talaga ng tao ang Word of God. Ito yung talaga magdadrive sa atin na kahit nandun ako sa Saudi, kahit ako doon sa Saudi, kailangan ng tao yung gospel.
No? Kaya nga, natutuwa nga ako na yung mga tao na-meet ko doon, no, nagamit din ako ng Panginoon doon sa Saudi Arabia. No? At ito yung nagpapatuloy hanggang sa ngayon na talagang ito yung kailangan pa rin ng tao. Ano man ang pinanggalingan mo, no, mayaman o mahirap, ano man yung karir mo, walang ibang tutungo sa problema mo, kundi ang ating Panginoon. Praise God, palapakan natin ang Panginoon. Okay po. So, kung mapapansin po natin no, sa kanilang introduction, iba-iba yung kanilang paninimula. Merong estudyante nagsimula, merong Christian na pagkabata pa lang, merong sa ibang bansa, merong 1970. Pero titignan natin, iba-iba ang kanilang paninimula, pero iisa ang tinutumbok nila, and that is Great Commission. So, ibig sabihin, isang Holy Spirit ang kumikilos sa atin pong mga tribe leaders na naririto ngayon. So, that is very striking. Na kung yung vision na to, na na-inculcate sa kanila, ipinapasa ng tuloy-tuloy, so makikita natin yung sabi ni Pastor Modi, na nakapost kanina, the great majority, no, na magiging believer. So, let's move on po to the second question. Nabanggit na po yung vision or your definition about vision-driven. Why vision is important for my commitment to serve? So, bakit po kailangan ito sa iyong commitment sa paglilingkod? So, this time po, ang sasagot ay si Glenn, si Jojo po, and si Pastor Gino. So, pwede po ba nating... Sino po yung gustong unang sumagot? Sige po. Bakit daw po importante yung vision sa inyong commitment at sa paglilingkod? Una kasi ang vision, personally, it added value in my life to see that I can be an instrument of God. Sa kahit na anong kalagayan ko, kasi ako personally po, mahina ang loob ko. hindi ako yung... nung high school ako, sobrang... ayoko na mapipiling leader kasi nakakatakot humarap sa unahan, parang nakakahiya, parang feeling ko parang magagawa ko ba yon. But when the vision came into my life, I understand yung value na, wow, God has chosen me, God called me, at pinagkatiwala ng Lord sa akin itong gawain na ito, which nakita ko na I can be an instrument of God pala. And then yung pagkukomit doon sa pagsiserve sa Panginoon, nakita ko kung gaano kasaya to really serve the Lord and fulfill yung purpose ng God sa akin. So it yun. added value to your life, no? Parang sabi, nag-add ng flavor and talagang mas naging makulay ang buhay ni Kuya Jojo dahil sa vision. So, okay na po kay Jojo? Okay, ilang points yun? Joke lang. Hindi, idagdag ko lang pala. So, if you see yourself like parang, Lord, am I worthy of your calling? Gusto ko lang sabihin sa'yo na you are called. God is so sure of you. God is really, He knows you well. Alam niya na mapagkakatiwalaan ka niya talaga. Kasi sa akin, nakita ko yun na yung weak side ko, God turned it to be my strength. Kasi siya yung nag-call sa akin eh. So kasi kung sa akin lang talaga, baka nga mahina yung loob ko, baka di ko talaga siya magawa. No, pero I understand yung worth, I understand yung value, I understand yung calling ng Lord sa akin, ang naglagay sa akin kung ano yung ginagawa ko ngayon. So nakita ko yung, okay, kaya ko pala talaga. So doon sa leader dito, yung iba sa inyo, baka mga bago pa lang, bagong magiging sa leader, na baka may doubts pa or question pa in your mind. Well, gusto kong sabihin sa inyo na kahit you feel you're ordinary, no, pero meron tayong extraordinary God. So, laging magagawa sa tulong at lakas na binibigay ng Panginoon sa atin. Okay? So, yun po. Yes po, thank you Kuya Jo. Next, Kuya Glenn. Okay, sa akin naman gusto ko kuha yung word na commitment. No, sa atin, sa church ka, wala ka sa church, nakakilala ka sa Lord o hindi nakakilala sa Lord, yung commitment ay napakahalaga. Tama po ba? No, so tayo as a person, without commitment, parang yung mga bagay na ginagawa natin, magiging shallow lang siya. No? So, yung commitment to serve sa Lord because we receive yung vision na galing sa Panginoong Diyos. So, it really requires commitment talaga. No, kasi hindi po pwedeng
hindi mapapangyari yung pangitain na binigay ng Lord sa atin kung hindi tayo magko-commit. No, so I think ako may nagkaroon din ako ng problem sa commitment before. Kasi iniisip ko, actually naglagay nga ako ng hangganan noon eh. Kasi nung nakakilala ako sa Lord first year college ako, then yung course kasi na kinuha ko 2 years lang siya. So sa mind ko noon, after 2 years makagraduate ko, yung commitment ko sa church hanggang dun lang. No, parang pinalano ko siya. Na parang dati naisip ko, parang ako mukhang ginamit ko lang yung church. Kasi yung school namin, parang ilang tumbling lang, church ka agad. So talagang malaking pakinabang sa akin yun bilang estudyante. Kapag may kailangan namin ng malaking place para mag-practice, pupunta lang kami doon. Eh nung nakakilala na ako sa Lord, tapos nag-cell group kami, mas malaking benefit sa akin yun kasi laging may pagkain. Lagi kami pinaglulutuan ni Ate Jane. No, lagi ang pagpunta namin doon, pag lunch na, nag-uunahan pa kami. May mga subject pa dati na hindi na kami pumapasok. Makauna lang kami sa pagkain ng lunch. No, so, naglagay ako ng pero nung nakot ako ng vision talaga, kasi yung plans kasi ng family ko, kaya ako lang yung pinag-aral ng college sa aming 7 magkakapatid. No, so, yung unang 5, hindi nakapag-college, tapos ako lang, talagang makaraos lang talaga. No, may makapag-aral ng college. So, yung initial plan, na after makagraduate, kailangan ko nang mag-abroad, no, may magsusupport para makaahon sa kahirapan ng ang family. So, ganoon naman talaga, di ba? Pagka pumupunta ng abroad, meron tayong hopeful tayo doon sa nakikita nating magandang buhay na maibibigay sa atin kapag nasa abroad tayo. But, ang galing ng Lord kasi hindi niya ako hinayaan na mahal ko talaga ang Lord, mahal ko ang church. I tried to find other church before, nire-recommend ni Pastor sa amin, if you're not comfortable dito sa Imus, marami namang church doon sa Bacoor na pwede naming mapuntahan. So nag-try ako doon sa amin, ilang lakad lang, pero hindi talaga. For me, yung church itong The Great Commission, ito talaga yung pinakabahay ko talaga. Second home ko siya. So hindi ko siya nagawa yung mga plano na aalis, no. Dahil din sa naging promotion din, naging alok din ni Pastor Modi sa akin to be one of the primary leaders din ng church. So, may pagtitimbang na sa akin. Dati madali sa akin na umalis, pumunta ng abroad. Eh ngayon, meron ng invitation si Pastor to be part ng primary ng church. No? May mga gagawin. No? Tutulong sa kung ano yung ng church, gagawin ng church. So, pinag-pray ko siya. No? So, doon, kinumit ko na yung sarili ko kasi meron lang akong challenge sa Lord before na kung kalooban mo, Lord, na magstay ako dito sa church, mag-apply ako tomorrow ng trabaho, pag nakapasa ako, hindi na ako aalis. So, nag-apply ako kinabukasan after ni Pastor na kausapin ako. Then, to make that long story short, nung nakuha ko yung trabaho, na hindi man ganun I think, laki yung pwedeng kitain ko sa abroad. Pero alam niyo po, mula nung pinromote ako sa primary leader, hanggang ngayong trabaho ko, ito pa rin yung trabaho ko. For almost 13 years na ako sa trabaho ko. Maraming sabi ko, hindi ko man yung sahod doon sa ibang bansa, pero si Lord nagbigay ng bahay, nagbigay ng sasakyan, no? Hindi ko yun naisip, pero once na mag-commit ka kasi sa paglilingkod sa Lord, si Lord na yung bahala doon sa gusto mong mangyari sa buhay mo, no? So, kaya importante talaga yung commitment, no? Kasi pag mababaw yung commitment natin sa Lord, madali sa ating bitawan yung pinapagawa ng Lord. Because doing yung vision ng Lord is not always easy. No, it's not always, paglabas mo, may mawiwin ka, may mapapa-life class ka, magbubuo ka ng cellular, hindi siya ganon. For me, it took me for almost 8 to 10 years before I formed my 12
And before, itong last year, no, matagal talaga yon. Pero, yun nga, kung dun pagdating sa commitment talaga, napaka-importante. No, so if you are here na parang nagsisimula ka pa lang, pero parang mukhang patapos ka na, parang paayaw ka na. No, so gusto ko mag-isip, magandang opportunity venue to sa'yo, no, to really commit yourself to God. No, kay Lord ka unang-unang mag-commit. No, kasi pag hindi ka kay Lord na-commit, yung ginagawa mong ministry, maraming pwedeng mangyari dyan. So kapag dun ka lang nakakommit at hindi kay Lord, pwede kang bumitaw anytime at mawawala ka na lang na hindi namin nalalaman. No, wala ka na sa church. No, but if you are committed to God first, no, madali sa yung balikan at gawin yung ministry, yung pagtuturo mo because you are committed to God. No, so kaya napaka-importante na as early as now, if you are just starting to commit yourself to God, wag mo nang, parang may times na parang itetest ka, pero it's the best time for you, Lord. Whatever happens, I will always go back to my word sa'yo na, Lord, magkukommit ako sa'yo. No, magkukommit tayo lahat sa Panginoong Diyos. Yun lang po. Thank you, Kuya Glenn. Sige po, Pastor Gino. Ano ulit tanong? Bakit po mahalaga ang vision sa inyong commitment Okay. sa paglilingkod? Okay, thank you. So, kasi napakahalaga ng vision sa ating mga paglilingkod. No? Kasi kung malinaw sa atin yung vision, alam niyo yung totoo yung vision, hindi naman madali talaga eh. Hindi madali yan. Pero kapag malinaw siya yung vision, ito yung nagagamit para ka manatili. No? Sa mga vision natin, may mga ups and down yan. Hindi man laging smooth. Pero kapag nasa iyo yung vision, ito yung nagpifuel sa iyo. Kahit bumaksa ka, magtutuloy ka pa rin. No? Kahit iwanan ka na, magtutuloy ka pa rin. Diba? Hindi madali eh. Pero ito yung vision na ito, kapag malinaw sa iyo, itatakbo mo ito kahit bawal pa. Kasi naranasan ko rin kahit doon sa Saudi eh. Na nagamit ako ng Panginoon doon sa Sun Church doon na yung mga dati bang mga nagsasayaw-sayaw lang, mga party goer, nadala ko sa church. At ang sabi sa akin ng church doon, sabi, ito si Brother Gino, magiging soul winner to. Sabi ko, ano ho yung soul winner? Isipin mo, yung nag-soul winner, hindi ko maintindihan. Sabi niya, marami kang tao madadala sa gawain ng Panginoon. Sabi ko, siguro nga ho. Hindi ko naisip na yung mga kasama ko sa party, nadala ko sa church. Kaya yung vision nito, ito yung magpapanatili sa'yo doon sa pananampalataya, ano man yung mangyari, magtutuloy ka. Kasi pag walang vision, people perish. Kaya pag tayo, mga kapatid, wala sa vision, delikado yun. Pwede kang mawala. Pero kapag nandun ka sa vision, mananatili ka. Bakit? I'm sure, magpe-pray ka, magde-devotion ka, alam mo kung ano ginagawin mo, hindi ka nangangapa sa buhay mo. Kaya napakalaga yung ating vision sa ating commitment. Salamat. Thank you po. So, sa mga nasagot ni Jojo, ni Glenn, and ni Pastor Gino, makikita natin, especially yung sinabi ni Glenn, vision demands commitment. Kinakailangan ng commitment sa pagtakbo ng vision. And this commitment will somehow produce wealth. Nakita naman natin yung transition na nakipag-bargaining kay Lord. And sabi ni Pastor Modi kanina, ni Pastor Gino rather, vision fuels your faith. May pananampalataya tayo mga kapatid, pero yung nagpapatakbo at yung talaga nag-fuel sa faith natin, this is the vision. So sa pagkakataon pong ito, ito pong tanong ay gusto ko pong marinig yung sagot po ni Pastor Modi and ni Kuya Jojo. What will I miss if I am a leader without vision? What will I miss? Ano yung mamimiss ko kung ako ay isang leader? Sabi nga kanina, occasional leader lang, pero wala akong vision. Ano kaya yung mamimiss mo, Kuya Jojo? Hindi ko alam kung nagtuturoan sila sino si Jojo sa atin. Wala pa daw siyang mamimiss. Ni joke lang.
Yung para po sa sagot na yon sa ibang panel discussion natin siya i-aanuhin. Pero, Pero pwede pong sumagot si Glenn. baka mamaya itong panel discussion natin maging fast talk ito. No? Sige po, bago po tayo pumunta doon, Kuya Jojo, sagutin mo na yung tanong. Ano kaya yung mamimiss mo kung ikaw ay isang leader na walang pangitain sa Lord? Una siguro yung loss of direction. No, yung walang leader ka lang, wala kang pangitaang hinaharap, tinitingnan, wala kang goal na gustong ma-achieve. Ano pa ba? Isa pa yung what will I miss if I am a leader without vision? Kasi pwede ka kasing ma-burn out, yung mapagod. So, kapag leader ka, nagtuturo, pero wala kang vision, no, baka maramdaman mo nakakapagod lang yung ginagawa mo and eventually i-give up mo na lang kung ano yung ginagawa mo. No, so kaya importante talaga na may vision ka as a leader. Kasi kapag nakikita mo lang siya na parang trabaho, na parang responsibility, na para bang idadagdag mo lang siya sa oras mo, o di kaya lalagyan mo lang ng oras kasi leader ka, kailangan kong magturo, kailangan kong mag-alaga kasi inutusan lang ako. Pag walang vision, mga kapatid, mapapagod tayo. Now, kasi ang vision, kagaya po na sinabi ko kanina, ito yung mag-i-inspire po sa atin, magmo-motivate po sa atin, in really knowing the heart of God, doon po sa pag-abot sa mga tao. So, magiging nakakapagod, eventually baka i-give up mo pa yung sana pinakamahalagang bagay na sana ginagawa mo sa iyong buhay. Kasi sa akin po personally, hindi po kasi madali talaga ang mag-alaga ng tao. It's not easy to handle a tribe. Hindi po madali mag-handle ng mga cell group, lalo na pag ikaw ay leader na may mga leaders, tapos may mga leaders pa sa ilalim. So, ang reach mo, hindi lang sa kanila, pati doon sa ilalim mo. So, dati, sa 12 lang ako nakafocus, pero ngayon kasi as a tribe, bilang tribe leader, ang reach mo dapat umailalim ka rin, no? And doon mo maririnig po yung mga problema ng mga tao, iba-iba. So when it came to, pag narinig mo yung dumating sa'yo, para bang narinig mo pa lang, para bang ang bigat-bigat na sa loob mo, parang parang nahihirapan ka na. Pero when you have a vision, you know the purpose why you are helping and serving these people. You know the reason why you are pursuing what you do for the Lord. Kasi may vision ka sa heart mo. So, what you will miss now as a leader without vision, yung talagang joy na makapag-serve ka sa Panginoon. No? And again, yung sinabi ko kanina, nakakapagod. Kapag ka walang vision yung paglilingkod talaga natin sa Panginoon. So you as a leader, make sure that you are caught by the vision. Make sure that there's a vision in your mind kung bakit mo ginagawa, yung ginagawa mo para sa Panginoon. Okay? So, I pray that the vision will strengthen you as you serve the Lord. I pray that the vision will push you forward, not to pressure you, kasi it's really a pressure to handle people, but to really move you dun sa love ng God sa pag-abot po sa mga tao. So I want you to see it positively. I want you to see it na, in the long run, makakatulong ng malaki sa'yo yung vision, yung dahilan ng ginagawa mo para sa Panginoon. So yun lang po. Thank you, Pedro. Si Pastor Modi po. Pwede siya na sumagot para sa akin. Pwede Ako na lang. Hindi, siguro sa akin, the sense of, kasi sa kanya joy, tsaka ano sabi mo dyan? Nakinig naman ako. Burnout, ganyan. The sense of urgency. Kasi iba yung, pag may vision ka, parang yung ikaw mismo yung humihindi sa sarili mo sa mga bagay na hindi na lang mali pero yung hindi magsaserve sa vision mo. Yung ganun, di ba yung mga Olympics, yung ang dami nilang ninunuhan kasi meron silang strict training. Vision kasi yung nagdadala sa'yo para hindi ikaw yung hindi ka hinahabol ng cell leader mo, ganyan, ikaw mismo. Personal po, sila pastor, kasi po sila cell leaders ko, sila rin parents ko, maluwag po sila. Actually, maluwag, as much as possible, hindi ako na-raise sa bahay na maraming no. Ganyan. So,
Pero, mamaya siguro, pero ang ano ko, yung pagkakot ko ng vision, very personal and hindi galing sa kanila, galing talaga sa Lord. Hindi nila ako sinabihan na gawin mo to. Hindi po kasi sila ganon. Hindi sila nangungutos sa akin na gawin mo to, ganyan. Ano lang, ipipick up ko lang lahat yun. Kung ano man yung gusto nila mangyari, kailangan magawa. Pipick up ko lang lahat ng yun. Tapos, merong personal drive, tsaka urgency sa akin, gawin natin to. Ganyan, let's make things happen, ganyan. Kasi meron ako nakikitang, yung gusto ko mangyari, parang hindi pa nangyayari, pero gusto ko mangyari kasi kaya ng Lord mangyari. So, yun, yung exclusivity tsaka urgency na gawin yung specific task na ano. Tapos, yung gladly mag-no to even paano sabi ni Glenn kanina, opportunities, magagandang opportunities, hindi pwede kasi it does not serve where I'm called at. Ganun. Tapos masaya ka. Kasi alam mo, dito ka lang. Ganun. So, pag walang vision, bura lang. Ano yan yung subog ka. Pagka meron dyan, gawin mo to. Pagka wala kang self-discipline, ganyan. Kasi pwede mong gawin, kunwari, pwede mo next week na lang mag-self-group. Kailangan ba lagi? Ganyan. Hindi mo kailangan ng kahit anong sense of discipline and parang sikip sa sarili mo. Kasi wala ka namang gustong patunguhan. Pero pag may gusto ka kasi patunguhan, diba? Every step counts. Everything you do, every day counts. Kasi you're going somewhere. Sa akin po personally yun. The sense of urgency sa Lord. Okay, thank you. So this time, nakita naman natin, no, in general, vision is time-bound. There is the element of time. Napapagod, nakakapagod, nakaka-pressure, but there's a sense of urgency. For what reason? Ang sabi doon ng Lord, and surely I am with you to the very end of the age. May katapusan ito. At hindi tayo pwedeng magpa-petiks-petiks. There's a sense of urgency. But as we do yung urgency na yun, ang sabi nga ni Jojo kanina, dapat kahit napapagod, may vision ka, hopeful ka, kasi meron kang tinitignan na pwedeng mangyari or mangyari pa. Okay po? So thank you for that very wonderful insight. Let's move on to the next... Meron lang gustong yes po. Hindi, ano lang po, no? Ang saya-saya pong maglingkod sa Panginoon. So don't miss the opportunity na lagi tayo makapaglingkod sa Kanya. No po, kasi yung joy, yung satisfaction, we can really find it sa paglilingkod po natin sa Panginoon. So don't miss that. Don't miss na you can serve God. Don't miss the time na binibigay ng Lord sa atin na mapaglingkuran po natin siya. So, yun po. Okay po, may gusto pong sabihin din po si Pastor Modi. Lilinawin lang natin, what will I miss if I am a leader? Pwede kang maging leader. Kaya lamang, pwede rin na hindi mo taglay yung vision. Ano yung vision natin pinag-uusapan? Yung vision ng Diyos. Yung vision ni Jesus Christ. Nakakahinayang na meron kang tinanggap na talento na pagiging leader, pero wala ka namang vision ni Jesus Christ. So, ano yung gagawin mo? Ang mamimiss mo, yung vision mismo. Yung gawain ng Panginoon. Meron ka pang mamimiss. Yung lugar ng Panginoon. Sapagkat ang dinadala ng Panginoon doon sa lugar niya, yung may vision. Bakit? Ano ba yung vision? Ito yung ating address. Ang vision natin, si Jesus Christ. Sino address natin? Si Jesus Christ. So sa ating paglalakbay, kailangan natin ng address. Do you believe na pagka kayo naglalakbay, may address kayo? Nagsimula na ba kayong maglakbay na wala kayong address na pupuntahan? Nakamotor ka, wala ka namang address na pupuntahan. No. Biro mo, kalahating araw ka na naglalakbay, pagtatanong, saan ba tayo pupunta? Hindi ko rin alam. No. Alam niyo, nag-aaksaya ka lang ng gas. No? Kaya lang ang tinutukoy ko, what will I miss if I am a leader without a vision? Ang mamimiss mo yung vision, si Jesus Christ. Yun lamang, simple-simple. Naitayo mo, pamilya mo, wala ka namang Jesus. Napagtagumpay mo naman ang business mo dahil sa leader ka, ang na-miss mo lang, wala kang Jesus. Nagkaroon ka ng magagandang bagay sa daigdig nito, wala ka lang ng vision. Ano na wala mo? Yung totoong kailangan ng buhay mo. Sino yung totoong kailangan ng buhay mo? Si Jesus. Ito yung namimiss ng mga leader na hindi niya nakuha yung vision. Ang vision natin, sino? Si Jesus Christ. Si yung vision natin. Okay ba? Maliwanag ba sa atin? Sino yung vision ninyo? Si Jesus Christ.
Meron ba kayong mamimiss kung leader ka man pero wala ka namang vision? Meron. Ang mamimiss mo, simple lamang. Si Jesus. Gusto niyo bang mamiss si Jesus Christ? Hindi. So, kailangan natin ng vision. Okay ba yan? Ilan dito magtatatag ng kanyang vision? Okay. Leader tayo na merong vision. Okay? Okay po. So thank you po, Pastor. Next, has there been hurdles and struggles along the way, vision-wise? So, what did you do and how did you solve it or to conquer it? So, meron po bang mga struggles or mga hurdles or parang mga naging sagabal ba dito sa habang tinatakbo yung vision, no? At kung meron po, paano nyo po na-solve yun or na-conquer yun? So, gusto ko po marinig ang sagot ni Pastor Gino. Pastor Gino. Okay, thank you. Yung unang-una talagang hugutin, no? Naalala ko kasi nung nasa Saudi kasi ako noon eh. Pinagturo ako ng cell group. Hindi ko makilala yung mga tao. Sabi sa akin, Brother Gino, turuan mo ito yung mga taong ito. No, Saudi kasi bawal eh. Kulong eh. Kulong, pugot ulo. Di ba? So sabi sa akin, puntahan mo itong lugar na to, sumakay ka ng bus, pagbaba mo, kumaliwa ka, tapos makikita mo isang kaliwa, may black na itim, katukin mo. So, hindi ko kilala yung mga taong ito. Never ko pa sila nakikita. Alam niyo ba yung lesson na A4, yung sa coupon band? Pinaliit ko yun ng ganyang kaliit. Nakasa sa wallet. Kasi pag nahuli yun, patay ako. No? So, yung fear. Merong fear, pero kailangan ko labanan yung fear. No? So, iyon, awa ng Diyos, nakita ko yung itim na gate, kumatok ako, mga Pilipino nga nandun. Ano? At dyan ako ginamit ng Panginoon para magturo sa kanila. Pagamat ako'y bagito. No? Bagito talaga. Sabi ko, ako'y pinadala ng church dito para magturo, pero sama-sama tayong mag-aaral ng Word of God. No? At pinagpala ako ng Panginoon. Kaya isa yon sa blessing na para bang sasabihin ko bang takot pero blessing. No, kasi yung mga tinuturoan ko rin, hindi ko akalain. Mga waiter sila na umuwi sila ng alas 2 ng madaling araw, alas 6 ng umaga, kinakatok ko na. Ilang oras na natulog? 4 na oras, tinigising ko na. Sabi ko, magsisegrup kami. No? Pero napakababait. Alam niyo yung mga waiter na yon, mga champion sila sa dart. Ang mga kalaban nila, mga Briton, mga Germans, mga France. Ang gagaling nila, pero ang bababa ng loob. Kasi nakita ko siguro yung gospel na naituturo sa kanila. At nakita ko yung bang, hindi yung blessing, yung blessing din. Alam nyo, kasi sila, mga waiter, gumagawa ng yung shawarma. No? Gumagawa sila ng shawarma. So sabi, nakain ka ba ng bulagbog? Ano kako yun? Yung pala yung mga pinagkatayan ng manok, may mga pakpak, mga iba't yung parte, pinapauwi sa akin sa plastic bag na item, So, nakalipit na rin kami ng pagkain. Isa yon. Pangalawa, yung bang hirap, nabanggit natin, naka-encounter ako. Noon nandito sa TGCM, talagang grabe yung panahon na nakakapagod. Kasi umaga, aalis na ako. Uwi ako ng hating gabi, alas 11:30 ng gabi. No? Siguro tinuturuan ko ng mga 7 hanggang 8 cell group that time. No? At nung panahon na yun, tinuturoan ko rin si Glenn. No? Ang alam ko na kasi ang church kasi noong araw, pag Monday, day off ng pastor. Day off ng pastor yung pahinga. Kasi si Glenn, diyan nag-aana sa MPC, Pag Lunes, nakikita nila yung church, walang tao. Walang tao.
So parang tingin nila parang haunted house yung church noong panahon na yun, ha? Kasi Monday. Kaya naman kasi, totoo niyan, nagtatry kami ni Pastor Modi na magdala ng gospel doon sa Montessori. No, kaya lamang, namimigay kami ng tracts pero walang bumabalik ng mga kabataan. Walang bumabalik. So ako naman, naghahanda kami ng mesa para yung mga bata pwede pumasok. Sabi ko, pwede kayo gumawa ng mga project nyo rito. Pag kailangan nyo ng stapler, pandikit, meron dito. Pero pumupunta yung mga bata, gagawa lang, hindi bumabalik. Hindi bumabalik. Sabi ko, ba't ganun? Alam nyo, doon ako na-burden talaga. Doon sa office, doon ako nag-pray. Hindi ko talaga maintindihan yun kung paano ko nakapag-pray ng gano'n. Sabi ko, Panginoon, gawin niyo po akong mga bata. Gawin niyo po akong tatay ng mga batang ito. Tinuro ko yung school na NPC. No? Gawin niyo po akong tatay ng mga batang ito. Tapos, bigla ko naisip, bakit tatay? Kung humingi sa inyo, pamasahe yan. Pang-matrikula. Totoo nga, no? Di ba? Pagkatapos may narinig ko, bumubulong. Wala nang pawian niya, nasabi mo na yan. Sabi ko, sige na po. Gawin niyo akong tatay ng mga batang. Alam niyo, nakita ko ron, talaga yung sinasabi doon sa Book of Romans, hindi tayo marunungan ng wasto, pero ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin para makapag-pray. Di ba? Naniniwala ko Holy Spirit yun, na naglagay siya ng salita sa puso ko para maipag-pray ko yun. No? At nandun din siya na, wala nang bawian yan. No? Sabi ko, wala na po akong magagawa. No? So, after ng siguro mga 3 days, ayun na po, nakita ko na po si Glenn na nagpa-practice doon. Sabi ko, magpa-practice kayo? No. At ang sabi ko, yon. Sabi ko, pwede ba magkaroon tayo ng pag-aaral ng Word of God? At doon na po nagsimula. No? At every day, may pasopas kami, may pansit kami sa kanila. Kaya ang laki ng tinaba eh. Pastor, hindi na. Ngayon lang to, Pastor. So, talagang yung bang makikita mo talaga, kilos ng Lord, at dumating yung panahon, sila mismo yung ginamit ng Panginoon. At ang sabi ko nga, yung karanasan namin na yun, kasi Monday, pahinga na dapat, pero nandun ako, kailangan ko pumunta na Monday, kasi walang tao sa church. No? Sasabihin ko kay Mrs., mamalengke ka, bumili ka ng galunggong, bumili ka ng ulam, dadalhin ko sa church, kasi yung bata, wala silang kakanin. So, makita natin na talagang yung pag ikaw ay nandun sa vision, hindi lang turo ang kailangan mo. Gagawin mo talaga yung parang magiging magulang ka. No? At hindi pa yun. Totoo nga nangyari. No? Wala po akong pamasahe. No? Totoo po yun. At na dumating yung panahon, nakikita kayo mga estudyante, iika-ika, yung kanilang mga sapatos, nasira, sandalyas, i-repair ko pa yun. No, i-repair ko. At tapos, pag hindi ko makaya, punta ka na rin sa Robinson, timingin ka ha. Yung mura lang ha. So, nakakatuwa lang mga kapatid na talagang Monday hanggang Saturday yon, kasi yung ibang mga tinuturuan nila, pag hindi sila pwede, ako naman nasasambot. No? Siyempre tuloy-tuloy na yun, Monday hanggang Sunday na yon. Pagkatapos yung mga tinuturuan ko pa, may tinuturuan ako hanggang Malagasang, Dasma, no? Tuturo ako roon. Buwi ako alas 11:30 ng gabi. No? At minsan doon sa parting Malagasang, nadadaanan ko, naamoy ko, amoy marijuana. No? Umuwi ako sa gabi. No? Pero alam nyo, inaabot ako ng ulan doon sa parting Dokina Jane na yon. Ubod ng dilim doon. Wala pang subdivision doon. Pero sabi ko, umuwi ako sa bahay, pagod. Pero
payapa, fulfilled ako. Pero alam mo, sabi ko sa Panginoon, Lord, napapagod na po ako. Sabi ko gano'n, tayo, no? Napapagod na po ako, pero Lord, alam ko, pinagkakalo niyo po sa akin to hanggat kaya ko. No, kayo yung nagbibigay sa akin ng lakas. Maaring, dating panahon, baka hindi ko na po ito kaya. Pero Lord, salamat po sa binibigay niyong lakas. At hindi lamang yun, yung bang iba pang mga struggle natin, ang isa sa karanasan ko nga, sa ating panahon, kasi before pa yung tinatawag natin pandemic, hindi pa uso online, nag-o-online na po ako ng turo. No? Hindi pa laptop nun, cellphone pa lang. May tinuturoan po ako sa Taiwan, ang gamit ko Viber lang. No? Ngayon, tuloy-tuloy po yung pagtuturo natin kahit sa online. May mga natuturuan po tayo maging sa US, sa Samar, na meron po isang church na tinuturoan po natin doon. At tayo po ay hindi po nagiging hadlang, no, para tayo po ay makapagturo, makapag-encourage, makapagpalakas ng mga tao. So, salamat po sa Panginoon. Sige po. So, sabi ni Pastor Gino kanina nung siya ay nagbukas ng gate ng TGCM at naglagay ng lamesa, walang nabalik. Pero this time, pakinggan naman natin doon sa return of eternal investment, no? Pakinggan naman natin ang sagot ng investment. Sige po, kay Glenn tayo ngayon. Ano yung mga struggles and hurdles mo and paano mo na-conquer yun, Kuya Pero Glenn? hindi lang ako yan, si Ate Jackie nandito rin. Plus, si Ate Jackie kasi yung wife ni Pastor. Ayan yung mga ROI. Isa Ayan, yan sa mga kaway-kaway. nag-ROI kay Ay, si Pastor Gino, ROI mo din yan. Ayan. No, pero totoo po yun. No? Actually, kaming dalawa ni Ate Jackie, laging panahon ng estudyante kami, pag may time na nagmi-midterm na, nagpe-prelim na yung mga classmates namin, kaming dalawa na sa church nakatambay. Alam niyo po kung bakit? Kasi wala kaming permit para mag-exam. But, patuloy ni Pastor Gino, na nakakahabol kami no, ng examination namin. Tinutulungan kami ni Pastor. Hindi ko nga alam kung nakapagbayad ba ako doon, Pastor, o hindi. Pero, Nakalista ba, Pastor? Hindi naman daw nakalista. Pastor, paki-times 10 po. Nakalista yun. sige Pastor, pwede naman po sa katapusan. Mayaman na to, Pastor. Mayaman na talaga to ngayon. Parang grabe na yung tubo ng ROI, Okay, so, sa akin naman po, speaking of struggles and mga hurdles, napakadami talaga. No? Kung lahat tayo ay tatayo dito, no, kung pag-uusapan natin yung struggle. No? Bukod kasi sa mga personal struggles natin, plus, as a leader, may mga struggle ka rin kinakaharap. Actually, kahit nga wala kang struggle, magkaka-struggle ka. Bakit? Kasi yung mga tinuturuan mo, ang daming struggle. Pero totoo po yan. Isa sa mga ihanda natin dito sa atin pong sarili bilang cell leader, yung handa tayong anytime istorbohin ng mga problema ng mga tinuturuan po natin. No, so we have to be prepared. Always. No? Kasi marami akong naging karanasan. May mga tinuturuan ako kahit nasa office ako tumatawag. They have struggle with family, struggle with pornography, struggle with commitment, struggle with yung studies nila. Naiistorbo talaga. Ang daming moments sa life ko na ang dami kong iyak, pero hindi para sa sarili ko, kundi dun sa mga tinuturuan ko na nakikita ko ng mga ka-office mate ko. Minsan, umiyak na lang ako sa office. But, marami po talagang struggle. No, hindi siya nawawala. No? And hindi naman din dinalangin ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad noon na alisin yung mga struggle. But, no, pinag-pray sila. No, at tinuruan sila ng Panginoong Diyos. Because nabanggit din ni Jojo kanina, no, it is part ng pagtetest ng apoy, yung sa preaching niya kanina, para ma-refine yung bawat isa po sa atin. So it's normal, no, na magkaka-struggle po talaga tayo. But I want also to share, no, sa bawat isa yung pinaka-recent na lang na naging struggle ko bilang cell leader. After pandemic, siguro nararanasan din to siguro ng iba sa atin, lalo na pag matagal na tayo sa ministry, matagal na tayo nagtuturo. Tapos, there's a question sa sarili ko one time na habang nagpipray ako, during pandemic yun, patapos na yung pandemic,
parang merong question na umano sa isipan ko na parang, are you still effective cell leader? Yun yung naging question ko sa sarili ko na for how many years na akong nagtuturo, nag-conquest, no, aabot ng maraming tao, community, campuses, pero still may ganung question sa akin. Oo nga, no? Parang sa panahon ba to relevant pa rin ako? Sa panahon ba na to still effective pa rin ba akong cell leader? No, so talagang ano yun, nung time na yun, nung nagpipray ako, parang nalungkot din ako kasi pag tingnan ko yung result ng ginagawa ko, Lord, parang it's almost how many years still yung tinuturuan ko, sila pa din. And minsan na sobrang sila pa din, nagkakasawaan na, nag-aaway-away pa. No, nagkakasamaan pa ng loob, may maglilib sa group chat, no, ganyan. No, so dumating doon sa akin yun, yung ganung pagkakataon. Kasi yung follow-up question dyan, paano mo siya na-conquer? Ano yung ginawa mo? No, yung first step ko, doon sa question na yon sa mind ko, na am I still effective? Nag-pray lang ako sa Lord. Binalikan ko na unang-una, sa Genesis 1:28, God blessed me to be fruitful. May leadership si Lord na ibinigay sa akin. Nung pinaalala ng Lord sa akin, kasi nung sa SOL 1, yun yung unang-unang verse kasi doon sa lesson 1, Genesis 1:28 hanggang ngayon. Memorize ko sa mula naging estudyante ako. Mula nang naging estudyante ako ng SOL. So yun yung niremind ng Lord sa akin. Then, after I prayed, ano yung kasunod? No, so ngayon, challenge ko yung sarili ko. After pandemic, sabi ko, Lord, patunayan mo sa akin yung prayer ko na, Lord, na effective pa rin, na tinawag mo talaga ako dito sa ginagawa ko na to for almost ilang years na. Then nag-start tayo, nagkaroon ng Conquest Wave 1. No, after pandemic, na mga nakamas pa tayo noon. Di ba, naalala niyo po yun? Na parang unang wave ng conquest po natin, halos takot. Yung mga tao, takot sa atin. Yung mga tayo din, takot, nakamas pa tayo. So, ang daming limitations. Pero yung isang na-break doon, sa akin is yung kasi ang parang sa personal parang medyo may hiya na tayo, parang nahihiya na tayong makipag-communicate sa ibang tao. But then after niya nagkaroon ng Conquest Wave 2, Wave 3, Wave 4. So ginawa ko, dati kasi bago mag-pandemic, puro college talaga yung inaabot ko. Kaya mostly sa mga part ng 12 ko, lahat yun, mga college yun sila, lahat nung nagsimula nung na-win ko sila. And wala akong high school talaga nun. Kasi ayoko ng mga bata kasi parang hindi ko sila kayang sabayan. And anytime pwede ko silang paluin, parang ganon. At sesermonan kasi iba yung likot ng mga bata. Kasi ang isip ko noon, pang discipleship kaagad. Maturity. Kasi college, may meron ng maturity sa isipan ng mga college. Bago sila mag-transition to working season ng life nila, at least college, no, merong may enough maturity pagka nag-handle sila ng pag in-enter natin sa discipleship. No, pero ang college after pandemic ang hirap abutin. And then nag-shift ako ng focus ko ng pag-win sa mga high schooler. No, so and then doon pa rin ang question sa akin kung effective pa rin ba ako bilang cell leader. No, so yung prayer ko na tinugon ng Lord kasi kahit yung sa akin yung Imus National High School, napakalayo nun sa bahay ko. Kung wala akong sasakyan, halos 4 na sakay ako para makarating ng INHS. No, and challenge ko yung sarili ko, Lord, I know na tinawag mo ako dito. And after ilang years, ilang wave na tayo ng conquest, nung simula ng 2024, no, 2024 na yon, 2023-24, no, nakita ko yung tugon ng Lord doon sa prayer ko. No, Lord, patunayan mo na tinawag mo ko dito na fruitful ako. No, so ayan, binigay ng Lord yung mga tao. Every after conquest, may nawiwin akong 3. Tapos yung 3 na yon, nagtutuloy-tuloy sila sa live class. No? And hanggang sa, ayun, may mga, yung ilan sa mga na-win ko nung wave natin, may 4 na ako ditong, 5 na ako ditong delegate niya, parang magpo-potential mga cell leaders na galing Imus National High School. No? So hindi lang cell members, kundi leaders din, potential cell leaders din yung binibigay talaga ng Lord. No? So,
yung question na yung pinatanayan ng Lord sa akin, hindi naman nagbabago yung calling ng Lord sa atin. No, sabi nga ng Bible, yung calling ng Lord is irrevocable. No, kahit anumang panahon yan, kahit anumang naging performance po natin still, the vision is the same, your calling is for you, no, kailangan mo lang talaga siyang gawin, no, may step kang kailangan gawin para makita mo yung result ng ginagawa at yung plan din ng Lord sa buhay natin. No, so still, no, sa akin kasi I really love yung passion ko talagang magturo. Kaya sabi ko sa mga tinuturuan ko, yung part ng 12 ko ng mga leaders din, hindi ko mapigilan yung yung sarili ko na mag-conquest kasi I love doing this. No, parang feeling ko magkakasakit ako or manghihina ako kapag hindi ako sumasama sa conquest. No, kasi ako personally, kasiyahan ko yon and kalakasan ko siya personally. No, kapag sumasali ako at nagjo-join ako ng conquest natin. And salamat sa Lord, no. Wala na yung question na yon kasi pinatunayan ng Lord. Ako po personally, dati parang 12 yung hawak ko. No, ngayon umaabot na siya ng 40 plus yung sa akin lang mismo na cell group. May Giants, may INHS, may mga nasa ibang bansa din akong tinuturuan. So kaya yung question ko sa sarili ko, Lord, am I still effective? Am I still relevant sa panahon na to bilang sa leader? Alam niyo po, kaya ang ganda ng legacy natin no? Natutunan natin maabot yung iba-ibang henerasyon. No, kasi we learn to pivot yung ating sarili. Nag-shift tayo ng nag-transition tayo to something different. No, get out our comfort zone and makita natin, ay kaya ko rin pala na gawin itong mga bagay na to. No, so yun lang po siguro yung recent na naging struggle ko as a leader. Okay, so ang tinutumpok dahil nga makikita natin no, yung concept of pagsasubmit or pagpapasa ng DNA ni Pastor Gino kay Glenn as spiritual father, kung makikita natin, siya ay nag-invest eternally kay Glenn at si Pastor Gino ay may tinuturuan sa Taiwan at si Glenn ay may tinuturuan din sa ibang bansa. So nakikita natin yung pattern na kung ano yung leader, kung paano kayo naho ng leader mo, ganun ka din mag-hone sa iba. So if you want to be a vision-driven leader, you should, if you want a vision-driven cell members, you should be a vision-driven cell leaders. No? Sige po, for the next question. This time naman po gusto kong marinig yung sagot ni, the father and the daughter, ni Pastor Modi at ni Ana. Dito po sa tanong na, what do you do so that you always lead with vision? Ano po yung lagi niyong ginagawa para kayo ay makapanguna or pangunahan po ang The Great Commission Christian Ministry ng may pangitain? Kasi po, siguro kung napansin nyo, ang vision madali siyang mawala. Kuha mo ngayon, naglaba ka lang ng 5 araw, wala na. Minsan, di ba, ang dali niyang mawala. So, ako din po, before mag-start ngayon, parang, ako talaga caught by the vision, ang kulang ko, drivenness. May vision, walang drive. Ganyan, parang, di ba, yung talagang a-attendan ko lahat, kung passion lang, sige, passion. Pero pagdating sa drive, yun talaga yung biglang, parang hot cold, ganito. Pinag-pray ko po talaga sa Lord yun. Na, kasi hindi po ako type kung ano nyo, di ba po, hindi lang si Kuya, tas ako. Sa pamilya po namin, ako yung mas, paano bang sabihin? Mas maganda daw. Hindi, kasi yung mas ano ba tawag doon? Yung mas lumalaban, parang ganon. Parang, hindi ako yung tipo ng ginagawa nila, sige gagawin ko din ganun. Hindi ako yung mag-follow sa footsteps ng parents ko. Short lang, actually kung iisipin, although nag-church na ako ng simula pagkabata, ganyan, na-save ako sa school. Actually, hindi hinayaan ng Lord na mag-adolescence ako nang hindi ko siya na-encounter. Kasi for sure, aalis ako ng church kung hindi ko siya questionin ko lahat kung naging teenager ako na hindi ako naging Christian. Parang gano'n. So, parang gano'n ang journey ko po sa Lord nag-start sa school. Doon ko siya talaga nakatagpo. Tapos sinolo po niya talaga ako. Tapos doon ako nagka-vision. Tapos yung initial prayer ko sa Lord, kasi ang problema ko po na talaga, ang problema ko simula nung una, sobrang puro
personal, parang ang tigas ng ulo ko. Makita ko, ang dali kong magrebelde, ang dali kong parang feeling ko, ang galing, yung parang feeling, ang know-it-all ko as a person, yung parang medyo gano'n. Meron pa sa may mga nakakahiya pa ako mga, syempre sila mabait ko na, I mean, nakita niyo yung sila pastor, di ba? Yung kaya, matapang po ako, matapang ako sumagot, yung alam ko kung anong gusto ko, ganyan. Syempre, pag gusto ko pangit, I mean, hindi maganda. yung hindi maganda, So, ang prayer ko po talaga, sir, kasi nandun yung vision, pero ako ang problema, walang drive there. Sabi ko, Lord, gawin mo lahat para may ayos ako, para gustuhin ko yung gusto mo. Tinanggal niya po lahat. Masakit lahat. Masakit lahat. Ang sakit ng lahat ng process ng masakit po lahat. Pero prayer ko yun kasi mas gusto kong kay Lord ako kahit sa everything, kaysa lahat. Yung hindi ko magawa talikuran lahat kasi magulo ako, sige, putulin niyo lahat, pinutol niyo po lahat para sa akin. So medyo mahirap lang ngayon, masakit po lahat yun. Pero yung dinala ako dun to a certain discipline na talaga isa sa mga nagdakit kasi, sorry, ang tanong kasi ano to, leader to lead with vision, na-realize ko kailangan hindi parang tanggap mo sa sarili mo, dito ka lang, hindi ka kung san-san. Yung kunwari yung ganun. So, yung sa akin, unang-una yung self-discipline. Yung push ko sa sarili ko na accountable ako sa Lord, kailangan ko yung devotion tsaka prayer. Yung kailangan ko mag-devotion at pray araw-araw. Kasi pag hindi, mawawala ako. Tapos, magiging mahina ako at babalik ako sa mga kung ano-anong tendencies kung hindi pangit, tapos mawawala ako. Tapos yung pangalawa po, yung sinasadya ko po yung habits ko. Kumbaga, kunwari, sabihin nun, kunwari, yung mga, kasi simple lang, kunwari yung mga binge watching, hindi ko ginagawa yun. Madali ako ma-fall into fantasies, mawala ako ganyan. So, hindi ako nag-binge watch, ninunuhan ko po yung mga bagay that does not serve the vision, ganyan. Kasi alam ko kasi yung lahat ng magdidistract sa akin, tinatanggal ko. Tapos I feed the vision. Kumbaga, kunwari, nagbabayad po ako sa lahat ng yung mga conferences, in and out, lahat, yung parang kasi alam kong yun yung mag-move sa akin forward dun sa pinagagawa ng Diyos. Kasi alam ko na pag hindi ko yung lahat ginawa, hindi ako automatically nasa vision. Kailangan kong may push ng gano'n. So, yun lang po. Okay po, sige po. This time naman po, Pastor Modi. Yung tanong na, what do you do so that you always lead with the vision? Simple lamang din yun. Dahil kaparaanan na ginagawa ko para makapanguna rito sa vision. Alam natin, may tinanggap akong vision. Ang pangunahin kong itinatag yung prayer life ko. Huwag akong mahiwalay sa presensya ng Panginoon. Pag ako nahiwalay sa presensya ng Panginoon, lalago sa akin yung vision. Yun ang una, prayer life ko. Second, yung devotional life ko, sapagkat pinaniniwalaan ko yung Joshua 1:8 para maipagtagumpay ko yung pangunguna ko rito sa vision. Yung aklat na ito, sabi ng Panginoon, ditong Bible, dapat araw-araw, nagbabasa ko, mine-meditate ko upang iti matupad kong sundin. At binanggit, saka lamang ako magiging matagumpay sa aking pangunguna. Saka lamang ako magiging prosperous sa anumang gawain na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Yung pangatlo, iniingatan ko yung aking Christian testimony. Yung buhay ko, yung patutuo ko. Sapagkat ito yung puhunan ko para maipagpatuloy ko itong pangunguna sa vision. Kapag nasira ko yung aking testimony, sira na rin yung leadership ko. So ito rin yung itinatatag ko na paano ko makakapanguna sa vision. Ang dinadala ng vision ay pagbabago ng buhay. So ako yung dapat na mauna na makikitaan ng pagbabago ng buhay. So from the very beginning, ingat na ingat ako sa aking testimony. No? At yung pang-apat, kung ano sabihin ng Panginoon, yun ang aking ginagawa. No? Ipinagpipre ko lahat ng bagay. Kaya namang at the same time, iniingatan ko yung patutuo ko. Sabi yun. Example, siguro, gamitin ko na ito na example.
Kasi meron akong girlfriend, 1971. Napuspos ako ng Holy Spirit, 1972. At ang kauna-unang sinabi sa akin ng Holy Spirit, pagkarang banggitin yung ministry ko, ako magpipreach ng gospel, secondary signs and wonder. Ang kanyang sinabi, maghiwalay kayo ng girlfriend mo. Sino nagsabi, Holy Spirit, sabi, maghihiwalay kayo ng girlfriend mo. Sabi ko lang, yes Lord, ganun lang kadali. Kaya lamang humirit ako, Panginoon, tagaroon sa amin yung girlfriend ko, ayokong masira yung testimony ko. Kung kami man ay maghihiwalay, sa kanya manggagaling. Ingat na ingat ako sa testimony ko. At ginamit ko na maging doon sa area na yon, kung paano ko gagawin yung isang pagtupad at pagsunod sa salita ng Panginoon, yung wala bang masasabi o maipipintas yung mga tao, sapagkat nagdadala ko ng gospel sa aming lugar. Yung wala silang mababanggit na anuman laban sa akin, laban sa gospel, yun ang binabantayan ko. Nagbabantay ba kayo tungkol sa inyong buhay? Binabantayan din ba ninyo yung sasabihin din ng tao tungkol sa inyo? At sa bahay, okay, to make that, gusto nyo malaman yung end-on? So, 1972 yun, noong 1974, February 2, magsisimula ako ng gawain sa Nueva Ecija. No? Yung lahat ng napitan kong tao, ayaw. Kaya lang ang ginawa ko, nagtungo ko doon sa girlfriend ko. And then, pagdating ko ron, ang sabi lamang niya, simple, break na tayo. Ano yung sinabi niyo? Parang mga nanay yung yung mga mami yung Sila yung nalungkot. Okay, break na tayo. Okay. And then, nung marinig ko yun, hindi na ako humirit. And then, nagsimula akong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Bakit? Natupad yung sinabi ko na manggagaling sa Kanya, yung pag-iwalay namin. Walang maipipinta sa akin yung kanyang mga kasambahay, yung mga kamag-anak at saka kaibigan niya na naroon sa aming lugar. Wala silang masasabi laban sa gospel na dinadala ko sa lugar namin. No? Kaya namang, ito yung pagkabigo na nagpupurit, nagpapasalamat. Nakita niyo ba yan? Sa panahon na ako'y nabigo, saan ako nabigo? Sa pag-ibig. At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Natupad yung kanyang layunin sa aking buhay. And then, alas 3 ng hapon yun, Saturday, nag-pray kami. And then, pagbalik ko sa aming lugar uli, pagbalik ko sa aking lugar, sa aming lugar, lahat ng kausapin ko, binabanggit, magsimula tayo rito ng gawain. Binuksan ng Diyos yung ministry, pagkaraan kong tuparin yung isang pagsunod. Meron ba kayo narinig doon? Dahil sa isang pagsunod, binubuksan ng Diyos ang opportunity para magbukas ng gawain. Okay, then naganap yung ministry ron. Tuloy-tuloy hanggang ngayon, yung church na yun. Ano? Nagsimula gawain 1974, 78, and then meron ng ibang nanguna. And then hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung gawain doon. Meron silang 4 na daughter church doon sa lugar na yon. Kaya lang. Okay, tuloy natin ang palakpak. At then, makikita lang natin, simpleng pagsunod. Meron ba kayo may bibigay na simpleng pagsunod? Maaring iti trabaho, maaring iti inyong moral life, maaring iti mga pinanonood, marahil ito ay yung mga concern ninyo, o kaya yung mga issues ng buhay ninyo. Pwede ba natin bitawan yan? Pwede bang bitawan yan? At dahil sa isang simpleng pagsunod, nakagagawa ng himala ang Diyos sa ating pangunguna sa vision. At tinutukoy ko, ano yung una ko? Prayer life ko. Yung devotional life ko. Binabantayan ko yung aking Christian life. Ganun nakatagal, since 1970 hanggang ngayon, binabantayan ko yung aking Christian life. Ano binabantayan ko? Hindi yung buhay ninyo una. Ano binabantayan ko? Buhay ko.
Okay, yun ang binabantayan ko, buhay ko. Bakit? Ito yung puhunan ko dito sa vision. Nakuha niyo ba yung point ko? Ano yung puhunan ninyo sa vision? Yung buhay ninyo, yung testimony ninyo. Ito yung puhunan ninyo sa vision. May puhunan ba kayo? Meron na kayong puhunan. At yun ang tinutukoy natin. And then, yung pangapat na tinutukoy ko, kailangan kong magpatuloy sa pagpapaunlad ng Christian life ko, ng pagkaunawa ko sa salita ng Panginoon. Tuloy-tuloy ako doon sa pagbabasa, tuloy-tuloy ako sa iba't ibang doon sa iba't ibang merong impartation ng Holy Spirit, yung ganun ba, yung conference, etc. Bakit ko hinahanap yon? Ninanais ko ang patuloy na impartation. Para sa gayon, mapangunahan ko ang church dito sa vision. Yun lang. So, napakagandang testimony, no? So, it only parang reminds us that God's delay are not denials. It's called deliverance. Inilayo ka sa babaeng hindi karapat-dapat, Pastor, no? Yan po. Pero dapat rooted... Meron pala akong nakaligdaan. To be continued pala, no? Okay. After that, okay. Sige po, Okay. Pastor. After 10 years, tinugon din ng Lord. Meron akong lifetime partner. Sige po. After 10 years, 1984 kami kinasaleo. After 10 years, yung sabi mo, delayed, ano? Oo nga po. At may bunga, ito. Yes. So, mamaya pong alas 9, meron po tayong fast talk with Glenn and Pastor Modi. Ini-invite ko po kayo na pumunta. Actually, nung gusto kong marinig ay yung love story ng Nanay Doy and Pastor Modi. Pero sa susunod, no? Sa susunod po natin yung mapapakinggan. Kasi interesado din ako nakaka-inspire. Baka ito na yun. Okay. Okay po. Pwede ka naman magsimula ngayon dyan, ma. Sige po. Ako na lang kaya sumagot nito susunod. Hindi, okay po. So ito pong susunod na tanong, ipaparaphrase ko lang po. Ang original question po kasi as the older generation, na older po, so alam niyo na po siguro kung sino yung sasagot. Pero gusto ko pong gawing as a seasoned generation leaders. Pastor Modi and Pastor Gino. Nagtaka pa po ba kayo kung sino po yung older generation? Kung sino yung sasagot? So hihingiin ko po ang sagot sa inyo. Sabi po dito, ano ang inyong gustong makita na pamumuhay at paglilingkod ng rising generation leaders? Kayo po, nasabi nga nauna sa marathon, sa pagtakbo ng vision, ano po yung gusto nyo makitang pamumuhay ng susunod na generation? Pamumuhay po namin sa The Great Commission Christian Ministry. Pastor Gino? Siguro, wala naman kasi, naniniwala ako na kahit anong generation ang dumating, isa lang yung dapat makita yung kalinisan, kabanalan. At yung nagpapatuloy dito sa vision na ito, no, na kahit na ano pang generation niya, ano ba yung mga dumating na mga generation to, ang gusto ko lang makita yung mga God-fearing people na nandun ng vision sa kanila, yung nag-iingat ng buhay at nagnanais magbigay ng kaluguran sa Panginoon. Nagpapatuloy dito sa vision. No, kasi sa totoo lang, talagang napakarami ng mga taong dapat maligtas at dapat naroon tayo sa vision at naghahanda. No, naghahanda ng mga alagad, nagagawa ng alagad, na maghahanda ng pagdating ng ating Panginoon. So, yun lamang. Okay po, thank you po, Pastor. So, kabanalan at katwiran, no? Katulad ng kay Kristo. Pastor Modi. Okay, as a seasoned generation leaders, ano yung gustong makita or vision na pamumuhay at paglilingkod ng next generation? Pinagpipray ko na yung example ko, that's ang sinusundan kong example, buhay ni Jesus Christ. Kung paano ko ninanais na sundan yung example ni Jesus Christ, yung darating na generation maglilingkod na tulad din sa aking paglilingkod na ginagawa. Meron ba kasi ang discipleship? Sabi nga ni Pablo sa
2 Corinthians 11:1. Follow me as I follow the example of Jesus Christ. So personally, ang sinusundan ko yung example ng buhay ni Jesus Christ, maging sa paglilingkod sa Panginoon. Maging yung passions for soul. No? So ano yung gusto kong makita? Yung uri ng ipinakita kong example. No? Narinig niyo naman, meron din ba akong example na maipapakita? Karaniwan ay hindi ako tumitigil sa ginagawang paglilingkod. Ang totoo, nagpapakapagod ako sa paglilingkod sa Panginoon hanggang ngayon. Totoo ba yan? Hanggang ngayon. Kahit noong pa na akin nagtatrabaho noong akin nagtatrabaho pa, noong 1970s, 1980s, meron akong hawak na 7 at saka 8 Bible study group per week. No? Nagtatrabaho ako. Monday to Saturday, meron akong small group. No? Gayon ang sigasig ko na maparami ang bilang ng mga taong madadala sa Kingdom of God. Alam niyo ba ang prayer ko rin? Di mabilang na karamihan ng mga tao sasama doon sa second coming of Christ. Yan ang prayer ko. At doon ko binubuhos yung aking paglilingkod. Ngayon, ano yung binanggit ko na pamumuhay at paglilingkod ng next generation? Una, hindi nyo yung prayer life ninyo. Second, yung pag-aaral natin ng Scripture. Yung third, pagbabantay sa ating pamumuhay. No? Nanaisin ko rin maipakita ninyo yun. Ano yung babantayan nyo? Testimony ninyo. Buhay ninyo. Yung ating pinupuntahan, yung ating pinanunood, yung ating sinasamahan, yung ating layunin sa buhay. No, yung layunin natin sa buhay, simple lamang ang aking pagnanais sa Panginoon. Nagsalita ako noon sa Panginoon, pakainin mo ko ng 3 beses maghapon at maglilingkod ako. Ganun lamang kasimple ang nanap ko sa Panginoon. Kaya lamang ang Panginoon very generous. Hindi 3 beses lamang kakain, 5 beses pa. May merienda pa. No, so, nakita lang natin yun. No? Okay, yun lamang at nais ko na yung bang sigasig at apoy sa pagdadala ng gospel, sa paggawa ng alagad, yun ang nais ko makita sa ngayon. Okay. Okay po. So marami pong salamat. Para po sa ating huling katanungan, bago po tayo kumuha ng isang tanong dito po sa ating campers, as a leader, ano ang vision at connection nito sa G12 Vision? So maari po bang makakuha ng sagot kay Glenn, kay Ana, and Pastor Modi? As a leader po, ano ang vision at connection nito sa G12 Vision? Siguro kung, actually very simple lang. Kasi ang vision, Great Commission, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and surely I am with you to the very end of age, yung sabi ng Lord. Yun yung pangitain natin, go and make disciples of all nations. Ang G12 Vision, ginagawa niyang practical sa buhay natin kung paano natin siya magagawa as a church nang hindi na-compromise yung pinakasinabi. Kasi ano bang, di ba, although we know that galing po kay Pastor Cesar ang vision, ang G12 Vision, ganyan-ganyan, tapos maraming iba't ibang churches yung gumagawa nito. Ano ba ang G12 Vision? Love God, love people, go win souls and make disciples. For that to happen, to make every believer a leader of leaders. Yun lang, if you want a very simple definition, tapos gagawa ka ng team of 12 na gagawin mong leader of leaders, ngayon, meron kang 12 na team, na shared vision kayong lahat, na babuo din ng 12, para unti-unti, habang ginagawa mo yun, nag-hundreds, thousands kayo, nagagawa mo sa lifetime mo, you go and make disciples of all nations. We're raising pastors, we're raising leader of leaders, quality, different kind of people, from the simple people that we are. Dun lang sa making every believer a leader of leaders, one person at a time, 12, one team at a time, tas kayo lahat bubuo nun with that vision. Hindi na compromise yung go and make disciples of all nations. Sa akin po ganun eh. Kasi noon, parang nakakataranta. Ang bakitain ko, Lord, nung tinanggap ko yung pinaka-Lord, ang talaga sabi ko sa Lord, gusto kong baguhin ang mundo. Pero hindi ko kaya. Pero with the G12 Vision, nagiging
practical, parang step by step na, ay magagawa ko yun. Hanggang all nations, from teams. Kasi hindi para sa akin lang, para siya sa maraming tao na nare-raise na leaders. So if G12 Vision makes the Great Commission vision practical and doable at our time. Tsaka Thank you, wala Ann. naman pong pinagkaiba actually yun. Yung vision and digital vision, it's a system na atin pong ginagamit dito po sa church, no, from Bogota, Colombia. Itong G12 vision, itong G12 system. And we're as a church, no, we're not totally associated with everything na ginagawa mismo ng G12 sa kabuuan global. No, so sa atin as a church, no, ako personally I witnessed yung old, yung traditional na system. Naabutan ko kasi yung first 2 years ko sa church, and then inadapt natin yung system. But nung tingnan ko, it's the same lang naman. No, yung heart ni pastor is always discipleship, prayer, no, talagang mas alam niyo yung naging maganda lang when we adopt yung G12 system, mas nagkaroon ng mas maayos na training system ang TGCM. No, talagang as part ng discipleship na nailagay sa order, no, from bago hanggang sa pinaprocess natin to become a leader and also become a leader of leaders yung mga tao sa loob ng church. No, kaya I think there's nothing wrong with the system that we have. No, kasi it really helps us a lot, no, sa atin. May mailagay sa order, no, yung ating sarili. And maganda kasi meron siyang level of promotion, no, sa bawat isa po sa atin, that we're not just sitting every Sunday makapag-worship ka lang and then maka-attend ka ng Bible study. There is a yung parang binibigyan ng napakalaking opportunity yung bawat isang believer to become a disciple, to become a leader. No, so hindi siya yung parang separate na parang parang ito sila lang yung discipleship team, sila lang yung mga nag-evangelism, sila lang. No, so sa atin, all of us, kahit part ng worship team, kahit part ng ushering team, kahit anong part yan, kahit anong department ka dyan sa church, all of us are disciple and should make disciple. No, kasi isa lang naman talaga yung yung vision na tinanggap natin sa Lord. I-add ko lang, parang nagagawa yung sa gusto ng Lord na hindi lang pastor ang gumagawa ng Great Commission, na hindi naman yun talaga yung sinabi sa Bible. Church ang gumagawa ng Great Commission, na lahat tayo. So parang ang church, kasi lahat tayo nag-Great Commission, lahat tayo nag-raise ng leader of leaders, lahat tayo nagiging equally pastors eventually, kasi nagmi-minister tayo sa tao. Lahat tayo nakaka-receive ng divine move ng Lord, kasi dahil lahat tayo, binibigyan tayo ng opportunity to serve and lead. Sa akin yun yung ng G12 Vision, kasi hindi lang siya for a certain few, it is for all of us. It is for the whole church. Tapos dahil doon, napakaraming tao na benefit from yung liwanag ng vision sa kabuuan ng church. Sige po. Pastor Modi po. Linawin lang natin yung lahat ng bahagi rito. Okay. Yung vision natin, yung Matthew 28, 19 and 20. Go and make disciples. Kailangan doon sa utos na yun ni Jesus Christ, kailangan natin ng strategy. At itong G12 vision, isa itong strategy para yung Matthew 28, 19 to 20, mapangyari, mapulpil. So itong G12 vision, isa itong strategy. Hindi ito doctrine. No, hindi ito doctrine. Meron tayong doctrine, yung Bible, yung salita ng Panginoon. Meron tayong kakaiba rin practice at application ng Word of God. Yung ating pag-a-apply ng Word of God, meron tayong sarili nito. Kaysa ron sa ibang sinasabi natin G12 churches. Okay. So, tinitingnan natin, una, ang G12 vision, ito yung isang strategy to fulfill yung Matthew 28, 19 and 20. Hindi ito doctrine. Okay. Ang G12 vision, hindi rin ito denomination. Isa itong strategy. At yung salitang G12, government of 12. Na ang tinutukoy dito yung isang pastor
ay hahanap ng kanyang primary o tribal leader at yung salitang G, government. Merong mamamahala na kasama ng pastor, itong G12, meron tayong primary na lalaki na 12, primary na mga babae na 12. Sila yung team. So yung pastor nagbubuo lamang ng team at ang tinutukoy natin, ninanais nating sundan yung ginawa ni Jesus Christ. Si Jesus Christ nagbuo rin ng team. Ilan yung member ng team ni Jesus Christ? 12. So ito yung isang tinutukoy na pattern na ginagawa natin. At yung salitang G, ulitin ko, government. Yung salitang government, rule, tagapamahala. Yung salitang tagapamahala, alam na natin, ruler, tagapamahala. Yung bang tagapagsanay, yung tagapag-alaga, no? Yung bang nakaugnay doon sa salitang government. Merong government ng Pilipinas. So, kanilang tinutupad yung constitution and bylaws natin. So, dito naman, G12, government of 12, team of 12, na yung bawat primary ay namamahala. Okay. Meron silang pinamamahalaan na isang grupo na pinararami nila. Kaya lamang, ginamit natin na strategy na yung team na ito magbubuo rin ng kanyang 12 at yung 12 magbubuo rin ng 12 at nakita ko na ito isang effective na strategy para maabot natin yung napakaraming tao sa campus, doon sa workplace, sa community. Nakita natin, napakaganda nito. At hindi si pastor ang naroon. Ang naroon, yung mga primary. Ang naroon, mga cell leader. So, ito yung tinutukoy natin na strategy upang mabilis natin makalatan ang daigdig nito ng gospel at ng salita ng Panginoon. Ito yung layunin ng G12 Vision. So, ano connection ng G12 Vision sa vision? Isa itong effective strategy. Okay, yun lang. Sige po. So, marami pong salamat sa inyo po. No? Pero this time po, manghihingi lamang po ako ng end statement nyo po. Very, very, very short na message po, bawat isa po sa inyo, patungkol po dito sa vision or sa atin pong Great Commission. Sige po, unahan po natin si Kuya Jojo. A very short statement po. 1 or 2 sentences. Okay, so itong vision na ito, ginagamit ito ng Lord sa atin para mas makaabot pa ng mas marami. So yung vision of ma-save yung marami pang mga tao, yung vision na talagang makapag-build ng church ng Lord Jesus Christ. So yun, sa akin. Thank you kay Jojo. Kuya Glenn? Okay, so since this year, it's about the Great Commission. So I think it's always good to start, no? Makapagsimula tayo parang, although iba sa atin dito marami na tayong mga tinuturuan, but we can start again, no, dun sa ibang mga maaring natigil. No, so ang isang nakikita ko this year, no, marami po sa atin yung marami pong mga tao yung babalik sa Panginoong Diyos. Maraming mga tao na maghahanap ng presence ng church, ng mga representative from churches upang mawin sila. So ano ngayon yung gagawin naman natin? So kailangan natin maghanda ng maraming mga leaders in our church. Leaders na hindi lang marunong magturo, kundi mga leaders na meron pong compassion for people, mga leaders na merong authentic na character, mga leaders na just like may Christ-like, mararamdaman, mararanasan ng ibang tao, maririnig ng ibang tao ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa po sa atin. So nakikita ko from this year at sa mga susunod na taon, hindi lang siguro dodoble, mas dadami pa. Yung binabanggit yung isa sa prayer ni Pastor, yung maabot natin yung napakaraming karamihan pa. Kasi madami pa po talaga tayong kailangang pagtulong-tulungan na maabot dito po sa Cavite or iba sa atin dito kasi nagre-reach out din tayo ng mga tao sa ibang bansa. So I see more leaders
this year na magiging talagang magsiseryoso talaga, no? Kasi naniniwala po ako na itong church na to, itong The Great Commission, no? Kung talagang lahat po tayo magtutulungan, lalago po itong church na to, dadami ang disciple po ng atin pong Panginoong Jesus. Kasi we are all capable, no? And skilled, maraming mga expert na, maraming mga seasoned leaders na yung meron tayo dito sa TGCCM. So, kailangan lang talaga natin ng pagkakaisa. Yan lang po. Sa akin po, share ko rin po yung prayer ko sa inyo. Tapos sobrang parehong-pareho po kay Pastor. Ang prayer ko po talaga, what I can imagine God is doing, God will do po sa atin. Ako, I'm really believing na dahil ang TGCCM ay mapanalangin iglesia, tayo yung honing, iba kasi pag mapanalangin kang iglesia, yung power na meron ka over the world is so, parang hindi pa po natin scratch, parang surface pa lang. So, I really believe na in the next year, yung revival sa TGCCM, sa prayer life, sa life ng bawat isa po sa inyo, sa mga pamilya nyo, na magdadala sa atin para yung hindi man tayo makikilala ng kahit sino, nag-move yung government, mag-place yung government ng Pilipinas, yung pong mga nangyayari sa mundo, because the church is praying. Of course, not just TGCM, pero specifically sa atin, because we will learn to really pray together bilang isang church and touch the heart of God. Parang yung move natin to bring corrupt leaders down, to bring righteous leaders up, to bring the economy, even the economy of the Philippines in the sa mas malaking like Korea for 30 years yung ganon, because we are a people and disciples who are praying and are growing church. Yung isa po yun, yung power ng prayer na nanggagaling sa buhay ng bawat isa sa ating sobrang connected and united sa ating Panginoon. Pero yung tipong iba po kasi pag malaki lang yung church mo, doon sa prayerful church, and I'm praying for thousands and thousands, talagang 10,000, let's say, iba yung sabi 10,000, pero mananatiling mapanalangin ng iglesia. And yun yung magagamit para mag-move ang Lord mightily sa mundo natin. Pangalawa po, yung sabi ni Pastor, I'm really praying po na ang TG, yung revival sa loob cannot be contained sa loob lang. Yung sabi niya, all nations, I'm really ako personally, kaya ako sobrang strict sa sarili ko rin. I'm preparing my life and yung prayer, yung ko po, even yung looking forward for the whole church, na gagamitin tayo to the nations. Yung to the nations, yung parang, dati mundo lang. Ay na. Yung mundo, madali po makita yung mundo, pero pag isa-isa mo, di ba, isa-isang bansa, Asia, Europe, yung mga continents, gano'n. Yung need po, yung parang makita natin in a very, yung material, yung parang real sense na doon tayo dadalhin ng Panginoon kasi we cannot contain the move of God sa atin pong church. Yung ganun po, na hindi na lang siyang parang fantasy pangarap, pero doon talaga tayo patungo kasi God is so blessing the church with His presence. Kaya tayo rin papunta po doon. In the next years to come po, I'm really believing doon tayo po. Po, Pastor Modi, si Pastor Gino na lang po. Ako lang muna, no? Siguro, isa lang masasabi ko, bawal mag-quit, pwedeng humingi ng tulong. Tandaan natin, mga kapatid, bilang mga cell leaders, bawal mag-quit. No? Ano man yung mga struggles natin, pwede tayong humingi ng tulong. Diba? Praise God, palapakan natin ang Panginoon. Ang Diyos magpo-provide ng wisdom, ng anointing. Kung ano kailangan natin, katuwang sa ministry, ibibigay ng Diyos yan. No, pagsabi nga, pag merong mission, merong provision. No, tandaan natin yon. No. At nakita natin talaga yan sa kalalagayan ng church.
So ito, naabot natin itong ganito. At naniniwala ako, marami pang pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Ano? Kaya, bawal mag-quit, ha? Pero humingi ng tulong. Okay, palapakan natin ang Panginoon. Sige po. Yes, po, Pastor. Okay. So, ninanais natin na ang TGCCN, the Great Commission, maging kasama tayo rito sa ating local church. Sasama ba kayo sa Great Commission? Yes. Amen. At ito yung nilalayo natin. At sinabi nga ni Gino, pagka tayo nasa Great Commission, may provision. Tingnan ninyo, yung ating prayer, tinugunan doon. Meron tayong church facilities. Nakita natin tinugon ito ng Panginoon. Alam niyo ba yung buhay ninyo? Iti katugunan ng Lord sa ating prayer. Kayo mismo ang tugon ng Panginoon. Kayo mismo ang tugon ng Panginoon sa prayer natin. At tuloy-tuloy lang natin. Ito, okay, sabi nga ni Gino, bawal, pwedeng, praise God. Okay. Sige po. So, once again, isang malakas na palakpak po para sa Panginoon. Maraming salamat po, no? Sa atin pong yung ating iilang mga tribe leaders na we truly honor your life sa paglilingkod para po sa